Tapos na kayo maglinis, pre? Nalinis nyo na? Di ba nakaraan? Oo. Binaha, oo. Nag-iis kami dito sa kusina. Oo. Matinding linis ang ginawa. Okay, sige. Huwag ka magugulat, ha? Huwag ako magugulat. Huwag ako magugulat. Kasi naglinis lang naman. Sige, sige. 1, 2, 3. Uy! Ano nangyari dito? Konting linis na, nag-i-induction yung kala natin. Hindi, joke lang. Siyempre, dito tayo ngayon sa isang bagong kusina. Kasi alam nyo naman yung nangyari sa kusina natin. Medyo nawisi ka ng konti. Nawisi ka ng konting tubig. Konting-konti lang, mga 2 kutsara lang, di ba? Bago kasi mangyari yun, nakita nyo naman, meron tayong guest. Si Chef Rosebud. Dahil ko natutunan doon. Tapos next, si Chef J.R. Royol. Ang dami ko rin natutunan doon, para ibang klase. Ngayon, meron tayong isang returning guest, pare, na nag-guest na natin to dito at isa to sa, sabihin natin, pinaka-mabentang video sa channel natin. Sobrang daming na-inspire, sobrang oh, pre, please welcome Chef Boy Logro. Ay, Chef, dito ka na. Chef Boy kasi, nakapilo kanina, pero pinilit namin magtrabaho. Pinilit namin for the views. Chef, maraming salamat. Ang ganda na ng kusina ko, di ba? Ang ganda, nagulat ako. Alam mo kung bakit ka ganun ako? Yung lalim ng dinanan ko. Nakarating ako, bahang-baha. Pero mabuti naman at mayroon kang bagong tuklas na kusina. Tama. Pero hindi full disclosure, hindi po kami ito. Nakikigamit lang kami. Ganoon? Oo. Bilhin natin. Ay, pero mo na ako. Hindi, pero kasi, kinailangan naming lumipat muna. Kasi ayokong dali si Chef Boy sa malumot maputik at basang kusina. So, dito tayo ngayon. Chef Boy, again, maraming salamat sa pagpunta dito. Chef, syempre, nandito ka. Alam mo na gagawin mo. Bukod sa sasayaw, magluluto ka. Ano man? Kasi ako, hindi ako marunong. Ako talaga. Pero may request ako. Yes, okay na. Pwede ba ang luto natin ngayon syempre, given na yung masarap. Pero pwede bang mabilis? Kasi may orasan tayo sa studio to Okay. Kina-hour ba dito? Oo. Okay lang mabilis? Okay lang. Di simulan na natin yun. Siyempre naman, alam mo, pag nagluluto ako, mabilis na. Kita mo naman kung paano. Tama, nakita ko yan. Witness na witness. Gusto mo 2 minutes o 1 minute o no minute? No minute. Ilaw kainin mo. Sige, Chef Boy. Okay. Luto tayo na mabilis. Kunin ko lang yung mga ingredients natin. Sige. Okay. Ayun. At biglang may mga ingredients na dito nang hindi ako naglagay. Biglang lang meron. Yes, naman. So, trivia ko yung mga ingredients mo dito. Mukhang mabibilis lang naman lutuin tong mga to. Pero ano ba yung lulutuin mo sa amin? Well, ang gagawin natin, mabilis yan. Gusto ko marang kwentuhan tayong dalawa. Tama. Para mas marami. Ano ba talaga ang ating gagawin at gaano kasarap? Yan. Ito yung tinatawag na stir-fry nor seafoods in crispy bowl. Crispy bowl? Yes. So yung gagawa ka ng stir fry, tapos yung lalagyan niya, crispy. Crispy bowl. So makakain natin yung bowl? Makakain yung bowl. Hindi. Hindi ko sinasabi ko anong bowl. Basta bowl. Mahilig ako sa bowl. Surprise. Sige. Diba? Sige, Chef. Okay. Paano? Ano muna kailangan mo? Ako nga assist sa'yo. Unahin natin yung ating lumpia wrapper. Lumpia wrapper. Yeah. Gusto mo yung palengke style o yung grocery style? Palengke. Ilang piraso, Chef? Yung mga 6 siguro. 6. Ngayon, ang tanong siguro na iba, Chef, pwede ba ditong gamitin yung ito? Yung Chinese. O yung grocery? Mas pwede? okay. Okay siya. Medyo pagka halimbawa, gusto mong gamitin natin sariling atin gawang Pilipinas, kasi yan mukhang imported, di ba? Tama. Pwede rin naman. Kasi minsan kasi, ito kasi, Chef, mabibili lang to, ako sa palengke. Kaso kasi minsan kapag bumili sa grocery, hindi mo alam kung luma na. Yun lang. Sa palengke kasi, sure yan, laging bagong gawa yan di ba? Pero okay din naman yun. Okay din naman. Parang imported. Pwede naman. Kumbaga, gusto mo class, medyo marating talaga yung gusto mo. Kahit ano, gamitin mo. Diba? Last one. Last one. Okay. Alright. Okay. Ito ilagay natin sa tabi. Okay. So, ganito gawin natin. Palakasin natin yung apoy. Paano ba yan? Alam mo na yan, di ba? Asa yung blowtorch? Ay, hindi na pala kailangan ng blowtorch to. Tikman natin kung mainit na. Uy! Tinikman! Tikman mo nga. Ang gagawin natin, makinig. I-ganyan lang natin ng konti. Parang sukatin natin. Okay. Ganyan. Sampal mo sa mukha. Ganito po, ilalagay mo ganyan buo. Talpak mo na ganyan. Okay. At saka mo ipatong to. Ito yung crispy bowl. Crispy bowl, yan. Ngayon, kapag ginawa mo yan, kahit ano
pwedeng ilagay mo na dyan. Kahit seafood, kahit chicken, Oo. kahit pwede. You can do, kumbaga sa English, Englishin ko na lang. Sige, Englishin mo, Chef Boy. Kasi nahirapan ako mag-Tagalog eh. Sige, Chef Boy. Ang ano dyan, whatever na ginawa mo, stir-fry noodles, o ano man dyan, Pansit. pwede. Pansit, Oo. pwede po. So lalagyan mo ng ganito. Ito yung ano, para ma-absorb yung excess sa mantika. Kasi ako ayoko sa mantika eh. Ayoko, nakakataba kasi yan eh. Ganun ba? Oo. Oh, wow. Mga maganyan, maingat ako sa mga ganyan. Oh, pare, taba ang payat mo. Oo, Chef. Nagmamatik. Wala nga sa bahay eh. Yan. Okay. Kaya pala humina. So, mukhang okay na. Mukhang okay na. Siguro kapag ganyan, Chef, utusan mo ako. Ano kailangan kong hiwayan? Okay, hiwayan ng garlic. Garlic, ano? Parang hiwa? Ito, chop lang. Gusto mo Dalawa ganyan? tayo. Dalawa tayo. Para kaming magjowa. Tama. Alam mo, Chef, sa totoo lang, parang pagka naging guest ako sa'yo, parang bumabata ako. Yun ang sinasabi ko. Kasi batang isip ka eh. Okay na yun. Okay na. Okay. Ganda ng chopping board na to ha. Ganda talaga niyan, Pwede Chef. ba pa-xerox ko to para magkaroon ako? Ay, padadalang kita ng ganyan. Wow. Uukita ko pa ng mukha ko. Wow. Para Talaga? tinataga mo na rin ako. So. Celery. Oh. Ikaw na dyan. Ako dito sa leeks. Anong gagawin Yan. dito sa leeks? Ano lang, ganito lang ang style yan eh. Yung leeks ganyan din lang. Ganyan. Tagi-tagilid. Ano lang, puti lang, Chef? Puti lang, white part lang. Okay, white part May konting only. green. Alam niyo, napakabilis magluto pagkasama mo si Ninong Ray. Ay, syempre. Mabilis din maubos mamaya yan. Chef, anong hiwa ng bell pepper? Bell pepper, ano lang, cubes lang. Cubes lang. Oh. Okay. Alright, so ilagay natin dyan. Yun. Relax ka lang. Parang ang sarap-sarap niya, no? Pula naman. Pula naman. Para Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Tama. Okay. And then onion. Ako naman sa onion. Sige, Chef. Ang ganda nito, no? Yung parang Miss Anne Plus ko, andi dito na rin, ha? Oo. Alam mo, ang ganda dito sa itong chopping board na to kasi may bonding. Di ba? Oo nga. Ito, mantika. Yan. Woohoo! Ayan na. Doon na rin kukuha. Sayang eh. Alangan. Di ba? Sige, chef. Garlic. I-off natin to para... Onion. Onion. I-off na natin to. Oo, off na yan. Off na natin to. Pakiupo ito. Siguro yun ang unang tip para sa stir fry. Kontrolin niyo yung init ng mabuti. Okay. Pero Chef, ano ba may bibigay mong tip pagdating sa stir fry? Well, ang pinakamaganda sa stir fry, mabilisan, di ba? Yeah. So dapat mag-isip ka kung paano mo gagawin na mabilis at masarap. Kumbaga ang sinasabi mo ba kailangan bago mo sindihan ng apoy, alam mo na yung gagawin mo? Alam mo na, may nakatabi ka ng mga ingredients na dapat mong isama. Tama, nandito na, nakaready Nandito na na lahat. lahat. Okay. Tulad nito. Celery. Bell pepper, kuya na. Sabay na. Sabay na. Celery bell pepper. Oo. Hay! At ang pinaka-importante, Chef Rening Rai, alam mo, unahin natin, yung munang medyo fish. Ito. Yan. Meron tayo ditong cream dory. Cream dory, yes. Cream dory. Napakadali maghanap. Pero Chef, pwede ba silang gumamit ng ibang klase? Pwedeng salmon, if you have budget, pwedeng salmon, pwedeng tanigi, pwedeng dorado, pwedeng ini kaya naman siya. Tilapia, pwede rin. Yan. Diles. Yung malakang dilis, pare. Ano, kalahati nito? Lahat, yan. Lahat na. Kalahati, sige. Kalahati. Lahat. Hop. Okay, yan. Nagpas kalahati. Uy, sabay mo na yung pusit. Pusit. Yung pusit natin, eto, pakita mo, Chef. May ginawang technique si Chef Boy dito. Pakita ko sa inyo, kakaiba to, ha? Ito para malambot, ika nga, ganito. Ay, mabuti. Yan yung nakikita niya yan. Ginagatlaan niya para minute steak ba? Natutunan ko to sa Japan eh. Sa Japan? Japan ba? Nung nasa Japan ako, hide. Alam mo kung bakit? Bakit, Chef? Para mag-spiral. Para mag-spiral. Yung guhit-guhit na yan, mamaya magiging parang bulaklak yan. Yes. Tama po yun. Teka lang. Parang humina siya. Parang... Tama ba yan? Tignan mo ako, mukha naman akong baby, di ba? Naiiyak siya po, kakatawa sa inyo. Maluha ako. Lahat to. Yes. Ngayon, pagka sa normal stir fry, ito maganda rin itong bagay na ito eh. Sa normal na stir fry, malakas ang apoy tulad ng sa bahay. Kaya hindi nagsasabaw, hindi nagluto. Yes. Pero kasi baka iniisip ng ibang tao, di naman ganyan yung kalan ko, paano ako makakapagluto niyan? Ito induction, nakadalasan nakikita sa mga kondo. Tama. Pwede pa rin. Pwede pa rin. Ito yung ginawa natin. Uminit na. Medyo mas magdadagdag ka lang ng konting patience. So napapansin mo yung naging spiral natin. Ayun na. Ito. Ito, pakita ko na sa inyo Dito, camera to, tinan mo dito. Yun Ang ganda. Di ba? Ang ganda.
Kailan pag hiwa mo, ganunin mo. Kasi pag diretso lang, lukot lang. Tama, ayan. O, di ba? Ang ganda, di ba? O, yan. Siyempre, sayang, di ba? Habang inaantay natin yan, na uminit ng konti, Yes. may mga tanong lang ako. Dito sa recipe na to, ito recipe na to in particular, Apa. pwede mo bang palitan yan? Halimbawa, ayoko halimbawa ng puset, pwede ba palitan ko yan ng hipon? Speaking of which, may hipon pa pala tayo dito. Pwede, mayroon hipon. Oo, may hipon, no? Pwedeng hipon lang. Oo. Hipon lang, mushroom, o kaya cashew nuts, o ano. Cashew nuts, kasoy. Gulay, o kasoy. Pwede. Oo, kasoy. Magagawa mo lahat yan. Kapag mayroon ka ng basket, lalong-lalo na mamaya-maya, may ilalagay tayo na Sikreto. sikrito. Yeah. Na sobra pag kinain mo, maduduling ka sa sarap. Ayun ang gusto ko. Diba? Pero hindi na sikreto mamaya kasi alam na rin. Oh, yes, alam Oo. na lahat. Meron pa tayo ditong hipon tsaka tahong lagay Tahong, na. pwede tahong. Tahong. Meron Pwede tayo. hipon pwede rin. Itong tahong na to. Naka-blanch. Oo, naka-blanch sa hinimay. Oo, kasi gusto ko, pag kinain, hindi yung may shell kasi minsan messy. Tama. May tao na, alam mo na. Tama. At saka akala ko yung shell yung crispy, hindi pala. Ay, hindi Hipon. Ayan, hipon. Lagay natin. Ayun, no? Yan. Yun, no? Siguro isang masasabi ko rin, kunyari mahina-hina yung kalan nyo, no? Kung magluluto kayo ng mga stir-fry sa mga kondo-kondo Yes. sa induction. Maliliit na portion. Ito kasi pang maramihan to kasi si Ian gutom na. Oo, Si Alvin kailangan, gutom na. kailangan Si George. lamon kasi gusto niya, lamon. Lamon niya. Ako, hindi ako gutom. Oo. Mukha ba akong mahilig sa mga pagkapagkain? Ay, hindi hindi halata, grabe kayo. Hindi. Ano lang to, naiwan lang nakatapat sa akin electric pan kagabi. Okay, chef, Ayan, oo. yung sabaw ng tahong, Yung sabaw ng tahong, tinapon mo, George? Okay. Yan. lagyan mo konti. Sabaw ng tahong with free celery leaves. Oh, O, di ba? konti ba? Konti lang. Grabe naman. Okay na. Masunurin. Okay na. Kaya yung mga Mahirap manday na. masunurin. Tama. Oo. Kasi dati nung nasa hotel ako, lagi ako napapagalitan. Oh, yan. Pinagkukwentuhan namin siya Yan. kanina. Antayin natin kumulo. Yung ating cornstarch. Cornstarch and water Puning mixture. potato starch. Modified starch. Modified starch. Oo, pwede Pwede rin. naman. Pwedeng all-purpose flour. Pero salain mo pag nilagay mo. Kasi pag nilagay mo, hinalo mo, Bubo. magbubo. Yan. Tama. Okay. Ito na lang. Ang gagamitin ko, pwede rin to, yung sabaw ng tahong. Pwede. Pare, Mas yun yung maganda. pangkakanaw natin dyan. Mas maganda. Kasi liquid din naman yan. Basta hindi siya mainit, ha? Pwede. Para mas level up ang lasap, gagamit tayo siyempre ng Nor. Sure lasap. Yes! At alam mo ba, wala nating hinahanap ang ibang timpla. Ito lang, kita nyo, walang asin, walang Oo. pamienta. Tama. Ito lang, yung sure lasap lang ang ating ilalagay. Okay na. Amoy mo siya. Wow, garlic. Ang Garlic na garlic. Aromat na aromat. Oo, diba? Oo. So parang hinahanap-hanap ko na yun. Sorry, andyan pala anak mo. Sorry. Mabuti na pigilan mo. Sige Tama. pa. Sige pa. Sige pa. Dahil Sige pa. marami. Alam nyo itong pack na ito for restaurant at mga catering, itong Oo. size na yan. Pero ako sa bahay, naglalagay ako nito. Ba't yan. hindi? Hindi naman nasisira yan, di ba? Oo, yan. Consistent yan. Yun. Yan. Hindi kailangan nung ginagawa ko sa vlog, apoy-apoy. Hindi kailangan yan, pre. Makagawa ka ng ano lang yun eh. For the vlog lang talaga yun. Yari, meron ka paboritong gulay. Pwede, Wow, look at that. ay, ang creamy, oh. Ito ng creamy. Pwede mo lagyan siguro yan, chef, ng labong. Pwede. Mahilig ako sa labong eh. Talaga pwede. Oo. O kaya pwede mo lagyan. Kahit ano. Kalahati ng spring. Yung ating Kalahati leeks. nitong leeks. Ito, lagyan natin. Kalahati lang. Lahati lang. Hindi ka pwedeng mag-serve ng pagkain na hindi mo tinitikman. Ang bango. Amoy ko yung aroma talaga, garlic. No kidding, guys. It's a sure lasap na lasap ito. Tama. At ang sarap, siguro. Ayan, hindi na siguro. Sure na. Sure na. Bowl na bowl, oh. Moldable, oh. Ay, naku, nakita mo naman ang kulay. At ang lasa niyan. Oo. Naamoy ko yung aroma talaga. Promise, guys, if you have na sa bahay niyo ng ating sure lasap, sigurado, hindi ka na mag-iisip kung ano-ano pa man. Okay na. Ayun, okay na. Kunting sauce pa. Sige, lagyan mo ng leeks ulit. Lagyan natin ng leeks dito. Diyan, mabaw. Tapos yung ating Ay, cilantro. cilantro. Yan. Yan. Ping! At eto na, pare. Anong tawag rin dyan? Ito na stir-fry seafood in crispy Crispy bowl. bowl. Diba? Siyempre, na-brought to you by ang pinakagandang sikreto natin ng ating sure lasap. Siyempre, ang ating Nor Sure Lasap na talaga magbibigay ng linam ng bold garlic aroma and yung chicken flavor niya. Napasok, pare. Kahit walang chicken yan. Wala, pwede, Oo, so paano, Chef Boy? Tikman na natin yan. Tikman na natin. Sige. Okay. Teka lang, si Chef Boy kumukuha na ng kutsara pero bago natin tikman yan, Jerome, sumo ka muna. Konti lang.
Pakinggan nyo kung crispy ha. Uy, narinig ko ang kapit-bahay, umainggit. Kapitbahay, masarap pagkain namin. Alam mo, ang ganda ng ginawa mo, chef. Kasi, ang lutong niya, tapos kahit nilagyan mo ng sabaw, malutong pa rin. Ayan. Ayan pare. Ayan, oh. Ang the perfect bite. Uy, ano ba? Oh, grabe. Chef, ang sarap. Wow, thank you, sarap. thank Tikman mo you, yung sarili mong luto. Thank you. Ito. Alam mo, ito ay pwedeng snack. Pero syempre, ulam lang. Hindi nyo lang ito pwedeng gawin hapulutan. Taob yan. It is cup-sized, pare. Kwento ka lang. No, sige, kain ka lang, chef. Tsaka ang daming textures na nangyayari. Bawat ingredient na nilagay natin, iba-ibang texture sila. Iba ang texture ng hipon, sa isda, sa gulay, sa puset, sa tahong, lahat iba-iba. Parang nasa isang spectrum sila, meaning parang malalambot sila lahat. Tapos biglang may crunch. Yung crunch natin twofold, pare. Meron tayong crunch, syempre, no ating crispy bowl. Tapos, meron din tayong crunch ng mga gulay natin, pre. Yes. Pakinggan ito, ha? Yung, totoo. Hindi siya overcook. Hindi overcook. Crunchy pero luto. Tama. Tsaka, again, Yeah. hindi nang gugumigil yung apoy natin. Yeah. Pero nakagawa pa rin tayo ng masarap. Pare. Naman. Hindi hadlang ang equipment. Yes. Pare. Gusto mo, ano lang uling lang. Pwede. Pwede yan, Oo. pare. Chef, ang sarap nito. Tapos, Yung diet mo. Sorry. Kasi malinamnam talaga kasi nga gawa ng sure lasap. Sure na sure ako. Ito lang yung katapat talaga eh. Oh, Wala nang iba. Wala tayo ibang nilagay, pre. Yan lang. Tsaka kung ano ingredients mo, palitan mo lahat dyan. Ang hindi mo lang pwede palitan dyan ay yung sure lasap, Oo. pare. Ibang klase. Kung ako ang halimbawa may business, bakit mo patumpik-tumpik pa ako? Ito na. Di ba? Hindi lang hindi lang sa mga restaurant. Kunyari, yung mga usong business ngayon, yung mga food tray. Oh yes, food tray. Food catering. Lahat. Karinderya. Oo. Ano pa ba? Kung ikaw yung nagluluto ng pagkain sa office, ano ba yun? Nagdi-deliver sa mga mall? Oo, sa mga call center. Yung Yes. may mga nakabalot na ulam. Pwede yun. Perfect na perfect yan. Oh, madaling lutuin, madaling gawin, at hindi hassle ang ating ingredients sapagkat ito na, kumbaga ipinanganak na ang ating sure lasap. Ayun, tatawanan mo ko. Halika dito. Halika dito. Sige nga, tawagin mo. Mayabang ka! Halika. Mayabang ka! Ano? Oo nga. Sir, tikim lang, sir. Ano, bago pumunta dito sa camera, may kanin sa bibigyan eh. Okay na, sir. Okay na. Ano? Naintindihan mo na ako. Naintindihan mo na, pare. Legit, masarap siya. Tsaka, eto kapag niluto nyo to, baka hindi sing bilis ng ginawa ni Chef Boy Dog. Sobrang bilis kasi. Sobrang bilis. Pero hindi naman masyado nagmamatter kung ganun kabilis. Hindi naman nagmamatter yung speed. Yes. Lalo kung sa bahay na naman. Ang nagmamatter is yung sarap, pare. Kaya, wag nyo kakalimutan ang ating Nor. Sure lasap, pare. Chef Boy, salamat dito. Yes, Ninong Rai, maraming salamat. Hindi ka pa tapos. Hindi pa. Marami pa tayo pag-uusapan. Marami pa. Kasi ang daming views na nakaraan. Gusto ko ulit na marami pang views. Diba? Ano, doon na tayo. Kwentuhan tayo. Halika. Tara. Halika. Okay na to. Sige, mauna ka na doon siya pagkakain lang. Sige. Okay, thank you. Chef, welcome sa aking kwarto. Wow, ang ganda naman. Oo. Diba? Kasi pinalinis ko rin to kanina eh. Ang galing. Oo. Diba? Na-vacuum ba yan? Wet wipes lang. Wait. Wet wipes ang Ang galing, gumanda. Ang ganda. Ang ganda, diba? Presko. Ang ganda nga, Ang ganda, maaliwalas. Sobrang maaliwalas. Hindi amoy kulob. Parang walang nangyaring baha. Wala. Kwarto ko talaga to. Napakaganda talaga. Ganda ng kwarto. Ganda, diba? Grabe. Yun. So, Siguro magkasampung anak ka rito. Chef, again, welcome. Yes. And maraming salamat ulit sa pag-guest. Yes. Dito sa vlog natin. It's an honor po. Oo. So, kamusta ka, Chef Boy? Mula nung huli tayo nagkita. Hindi. Mula nung huli kang nag-guest kasi yung huli natin pagkikita kamakailan lang yun eh. Oo. Nung huling nag-guest ka dito sa vlog natin, which was 2022, tama ba? 2023. 2 years ago, 3 2 years. years ago. Yeah. 2 years ago, tama? 2023. Mula nun, meron bang mga pagbabagong maganda sa buhay mo? Ang ganda Unang-una, napakalaking tulong nung naging guest ako sa iyo. Talaga? Yes, kasi nga hanggang ngayon, parang bukabibig pa ng mga kabataan, yung mga nakapanood na na-inspire sila dahil nga yung mga tanong mo na talagang tagos daw sa puso nila. Kaya maraming gusto mag-aral, gustong maging chef. Kaya sabi ko, why not? As long as bata kayo, kung kaya ko nga, kayo pa kaya. Tama. Tsaka magandang masimulan nila ng bata. Kasi aminin natin, ang pagkukusina physical na trabaho, chef.
Oo Nakakapagod naman. yan. Totoo yan. Kaya hanggat may lakas ka pa, kasi habang mas malakas ka pa, mas marami ka pang trabaho na gagawa, mas marami kang knowledge na nag-gain. Talaga. Di ba? Talaga, oo. Oo. So, yung episode kasi na yun, yung ginawa natin na yun, ano talaga? Tagos talaga sa puso. Hindi yung mga tanong ko, hindi yung mga sagot mo. Tsaka yung Oo. buong kwento ng buhay mo siya. Sabi ko nga, isang oras mahigit yun. Hindi mo kinat. Hindi. Tsaka walang take two. Wala. Ang galing mo. Chamba lang, sabi mo nga. Chamba lang, chamba Grabe lang. chamba naman. Siyempre. Oo. And Chef Boy, gusto ko palang humingi ng sorry. Bakit? Dahil napunta akong Dubai. Oh? At hindi ako nakakain sa Oo. restaurant mo. Alam mo kung bakit? Oo. Kwento ko lang share ko lang. Alam ko nakwento ko na to dun sa isang vlog eh. Pero nagtanong ako dun doon kami sa seafood market. Opo. Di may nakita kaming kababayan. Sabi ko, paano ba sistema dito? Sabi niya, Oo. bibili ka, tapos dalin mo dun sa paluto. Ayun. Yung paluto, yung restaurant mo. Yes. Oo. So si Chef Boy ay may restaurant sa Dubai. Akala ko, yung sinabi nilang paluto ay general term para sa restaurant na magluluto Oo. ng mga binili mong item. Tama naman. So ngayon, yung umasisti sa amin, sabi ko sa kanila, na hindi na to Pinoy kasi yung Pinoy namimili. Oo. Ito nagtatrabaho doon sa seafood market. Sabi ko, where do we cook? Oo. Where do we cook? Okay, come, I bring you. Oo. Tapos dinala kami doon sa unang-unang restaurant paglabas nung market. Di, okay. Okay. Ito pala yung paluto lang sinasabi nila. Oo. Yung nakalimutan ko yung pangalan ng restaurant eh. Yaya ata. Tapos, di tapos na kami kumain. Nag-enjoy naman ako. Paglabas ko, nakita ako. Paluto. Ayun lang Sabi ko, Katapat lang. hala, sorry, Chef Boy. Hindi ako nakakain sa restaurant mo. Oo. Yung paluto pala ay pangalan. Pangalan Oo, talaga ng kainan. Paluto by Chef Boy yun. Oo, actually. Diyos. Oo. Katabing-katabi lang talaga. Di ba katabi ng entrance Oo. yun? Ito yung restaurant Pag-akyat mo. Yun na. Ito yung restaurant mo. Ito yung entrance. Dito kami kumain. Dito na ako sa kaliwa. Katabing-katabi lang, Oo, di ba? Wow. Kaya ako nabanggit kasi baka hindi alam ng nakararami na si Chef Boy bukod sa siyempre, napakalupit na celebrity chef. Wow. Naging executive chef ng five-star hotels. Yes. Restaurateur din. Oo. Si Chef Boy. Oo. Nung huli tayong nagkwentuhan kasi, ang pinag-usapan natin dito is yung journey mo sa pagiging yung buong culinary journey mo. Tama. Diba? Pero kasi, Chef Boy, ang pagpapatakbo ng isang nakwento mo kasi, nung nandun ka sa Middle East, walang costing. Wala. Alam mo yan? Wala, Diba? totoo yan. Pagdating mo ngayon sa hotel, strict ang costing. Mayroon dapat. Pero naka-adapt ka kasi ang sabi mo, kayo ang best costing for 11 years. Ay, lowest food cost. Lowest food cost ever. 11 years. Yes. Ngayon, ang pagpapatakbo ng restaurant at pagpapatakbo ng hotel in terms of food cost ay ibang-iba. Iba. Makukwento mo ba sa amin yan? Oo naman. Sige, paano yan, Chef Boy? Unang-una, halimbawa, gagawa ka ng recipe or menus, di ba? Unahin talaga yung costing mo. Siyempre. Hindi ka pwedeng gumawa ng isang recipe na walang costing. Oo. Sobrang sarap pero 5,000 isang plato. Yun, Hindi mga pwede. ganun. Siyempre, mas maganda pag mahal at mababa yung food cost mo, yung costing mo, maibinta mo ng maganda. Tama. So, unang-una, kung ang sikreto talaga doon is, siyempre, mag-isip ka, good quality. Pero yung consistency mo, dapat affordable lahat ang ilalagay mo. Affordable pero hindi ka bumibili ng pangit. Hindi. Quality rin. Quality. Hindi, we're talking about 5-star hotel. Dapat quality yung ibibigay mo. Siyempre. Oo. Actually, Chef Boy, hindi lang naman sa 5-star eh. Kahit yung halimbawa, marami akong inaanak dyan na nagninegosyo ng pagkain, whether it be maliliit na kainan, karinderya, home-based na business, or mga food trays. Hindi kayo pwedeng bumili ng pangit na ingredients eh. Oo naman. Kasi, di ba, Chef Boy, kung ano yung pinasok mo, yun din yung ilalabas mo. Tama. Di ba? Kaya kahit magpasok ka ng, halimbawa, sobrang galing mo magluto, pero karne mo bulok. Hindi pwede yun. Wala yun. Hindi Wala pwede yun. Safety pa. Wala na. Pero, di ba, nandun ka sa hotel, Mm. yung trabaho mo bilang executive chef, di ba, food cost na pinag-uusapan natin dito. Hindi naman ikaw ang gumawa ng standardized recipe, tama ba? Hindi ikaw ang gumawa. Oo. So, yan ang hindi ko naiintindihan eh. Paano hinahandle ng katulad mo yung food cost sa isang malaking establishment? Importante to kasi ang isang hotel, maraming restaurant yan. Maraming Diba? outlets. Maraming outlets yan. Tapos bawat outlet niyan, Chef Boy,
may kanya-kanya standard recipe, may kanya-kanyang costingan. Tama. Pero ikaw, ang trabaho mo, yung kabuuang food. Sorry medyo medyo professional yung pinag-uusapan namin yes. dito. Kasi nung nakaraan, personal eh. Ito naman, very curious lang talaga ako. Yes, And I'm yes. sure may matututunan din kayo dito. Paano mo ngayon hinahandle yun? Anong ginagawa mo mismo para mapanatili yung food cost na yun? Well, unang-una, delivery. Ako very strict ako. Kasi nasanay ako sa aking mga pinanggalingan sa Japan. Kapag nag-deliver, halimbawa patatas, you have to get the patatas. From the supplier itself, dapat alamin mo na kung anong quality ang gusto mo. Pag sinabi kong 60 grams ang patatas, dapat 60 grams 60 grams isa. ang isang piraso. Okay. Pero roughly lang naman to, no? Oo, Roughly opo. 60 grams. Oo. Kasi, bakit? Halimbawa, nag-baked potato ka, tapos may maliit. Kasi sa Pilipinas, sad to say, na hindi naman lahat. Na tayong mga Pilipino minsan naman, I'm not saying na Na lahat. naman. Oo. Minsan kasi, yung owner ng magugulay, okay sa kanyang quality. Kasi Oo. bago sila mag-deliver ng supply, not only for potato, example lang, carrots, tomato, tatawagin ko yan sa aking opisina. Ini-invite ko sila. So, bawat supplier kinakausap mo? Lahat. Ah, wow. Ito ang gusto kong standard. Kamatis, kailangan 50 grams at ito ang kulay. Kasi pag hindi ganun, halimbawa, ito na, dumating na, dineliver na, ilalagay niya sa entrance doon sa receiving. Ako, pag dumarating doon, kailangan hiwain ko yung sako o Check crate, mo. ibubuhos ko doon sa sorting table. Stainless, tatakbo yun, lalatag. Pag may nakita akong parang Julie na patatas, Oo. ay hindi po pwede yan. Oo. Anong gagawin ko dyan? Tanggal yan. Tanggal lahat yan. Menos sa timbang yun. Kukunin lahat yun. Then ito yung maliit. Gusto ko yung standard. Kailangan doon pa lang, aalamin mo na. Kasi pagka nag-sacrifice ka sa gramming, lugi ka na. Tama. Saan ko gagamitin to? Marble potato, hindi. Oo. Dapat hindi familiar ang mga Filipino sa marble potato. Oo. Dahil ang gusto nila patatas, malaki, hiniwa, kalderita. Oo. Alam mo, malagyan mo ng bilong may balat. Hindi po pwede. hindi Isipin kakainin. bubot. Oo, gano'n. Ah. So, ang ginagawa ko, unang-una yun, dapat malalaman ng ating mga owner or restaurant or hotel na owner. Kasi pag wala kang ganong quality, pagdating ng panahon, tataas ang food cost mo. Kasi yung mga maliliit na yon, nag-iipon-ipon yan no? Nag-ipon-ipon. Ilang kilong patatas ang typical mong order? Halimbawa, ang order ko, 60 kilos to 100 kilos every week. Every week yon. Every 60 week. kilos. Paano kung halimbawa around 10% non off-size? Ayun, lugi ka na. That's 6 kilos a week. Tapos, times mo sa 52 yan sa isang taon. Yes. Ang dami nun. Ang dami. Oo. Kaya nga, bakit na-maintain ko unang-una, dapat i-educate natin. Katulad ko, i-educate ko yung mga supplier. Dapat ganito tayo ngayon. Hindi po pwede yung bahala na. Oo. So, kinukol ko yung attention nila na pwede bang pumunta ka sa opisina? Sabi nila, Chef, sorry, hindi ko kasi nakikita yung delivery boy ko, yung nagdadala. Sabi ko, ay hindi. Dapat mayroon kang quality bago mo deliver. Nag-usap na tayo, di ba? Ngayon, pag hindi mo ginawa yan, hanap ako ng iba. Papalitan kita. Ganun talaga, dapat ganun. Kasi pag hindi binibibibi mo, kaya sabi nga, kaibigan dahil kaibigan. So, nandoon yung tinatawag na, wala na, filterage na. Oo. Mangyayari noon. Dapat hindi ka talaga bababa sa standard mo. Okay. Negosyo talaga. Negosyo. Hindi Oo. kaibigan. Ngayon, Yeah. so sa lahat ng gulay mo, hindi, well, I'd imagine, no, order mo ng gulay sa isang supplier lang yan. Isang supplier lang. Oo. Tapos syempre may mga specialty na gulay. For example, mga Broccoli. sa iba ba yan? Sa iba. Mushroom sa iba yan. Oo. Prutas sa iba yan. Iba yan. So kung gaano karami yung supplier mo, lahat sila, pinagkakausap mo lahat, tapos sinabi mo na, eto yung gusto ko at hindi to pwedeng hindi masunod kasi kung hindi papalitan kita. Tama. Alam nila yun. Alam nila yun. Malakas ka naman umorder. So, Siyempre. susunod sila. Good pair yung mga hapon. Tama. Hindi mo pwedeng, pag sinabi natin every Friday, yan yung check mo, andyan talaga. Walang utang. Weekly ang bayad? Weekly. Weekly? Weekly kami. Yung ibang corporate alam po, 60 days. Hindi, weekly kami. Ayun. Kaya rin naman pala nasusunod kasi good pair. So, ito siguro yung nakita ko dyan. Kailangan maganda yung relationship mo sa supplier mo. Dapat. Hindi po pwede na dahil ikaw yung bumibili sa kanila, talagang susunod na lang sila sa'yo. Kailangan may ibibigay ka rin sa kanila something in return. And sa inyo, yun ay yung pagbabayad ng maaga at consistent. Oo. Sabi ko, binayaran ka naman maaga. Walang dahilan na hindi mo ibigay sa akin yung gusto ko. Kung ibibigay mo, ito, babayaran ka namin. Paano yung mga, kasi alam naman natin, no, ang mga ingredients.
Nag-iiba-iba ng ano yan eh. Presyo yan eh. Yes, tama yun. Kaya kailangan sa ingredients, katulad ng halimbawa, ang dami-dami inilalagay ng mga chef, hindi dapat ganon. Tulad ko, halimbawa na lang. Now, dapat sumunod tayo sa mga makabagong teknolohiya. Okay, andun pa rin yung basic. Pero pag sinasabi natin business, kasi halimbawa na lang, gagawin sa 2 tao, gagawin mo na 1 tao na lang. Bakit? Yung mga makabagong teknik, halimbawa na lang, example na, Chef Ninong Ray. Katulad na lang na nung ginawa ko, nung natikman ko, yung sure lasap. Yun lang inilalagay ko, wala ng asin, walang pamienta. Bawang, bawas ba? Pwedeng walang bawang, pwedeng walang sibuyas. Direct na lang sa seafoods. Kung gusto mag-seafoods, gustong beef o chicken, yun lang ilalagay ko. Wala nang iba. Kumain ka ngayon, bumalik ka next year, yung consistency, parehong lasa. Dahil ando doon na yung aromat niya, ando na lahat. Tama. Diba? Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Dapat ngayon, ang food cost mo, labor cost mo, unang-una, siyempre epektaado yan. Kukunin mo ang labor cost, timing, andun lahat. Pero kung mayroon kang gano'n na simple, pero masarap. Oo. Kasi, eto rin, share ko lang ng konti. Pag pumasok ko sa restaurant, lahat ng bagay, o sa hotels, lahat ng bagay na nakikita mo doon, yung tibing tumatakbo, yung music na nagpe-play, Naman. yung aircon na malamig, Naman. lahat yan, ang nagbabayad yan ay yung pagkain. Oo naman. Di ba? Lahat. Wala namang iba. Oo. So ikaw bilang restaurateur, dapat nasa sayo na pababain yung food cost mo, pero hindi pababain yung quality. Yun yung pinakamahirap Yes. Chef, di ba akala nung iba pag binaba mo food cost mo, bababa rin yung quality? Ay, hindi. Hindi dapat ganun. Dapat good quality, mababa ang food cost. Bakit? Dahil yan sa pagmamanage ng isang chef na katulad natin. Yung tinatawag natin na good harmonious relationship between you and all the staff. Tama. Kasi kung hindi mo sila turuan ng maganda, gagawa. At totoo naman, realidad naman talaga eh. Tama. Gagawa na minsan na hindi naman dapat gawin. Yung pilferage, unang-una. Pilferage, so hindi Napakabigat nakakailang. niyan. Nakaw ang pilferage. Hindi lang basta nakaw na inuuwi, kundi yung kunyari, pagkain ng hindi naman dapat kainin. Dapat, Kaya dapat maingat ka. Surveillance. Dapat yung chef, hindi nakaupo lang. Yes. Dapat busy ka sa routine mo. Babati mo, hello, kumusta ka? Bubuksan mo yung ref, yung freezer, walk-in freezers. Ano Minsan meron doon dito? kumakain. Well, based on my experience naman, ang lahat ng yan, nung una, mahirap. Pero kapag, ang sabi ko sa kanila, kapag nagutom ka, huwag mong gawin yan. Punta ka sa opisina ko, legal doon, pakainin kita ng pastry shop, Danish pastries, kung anong gusto mo, bigyan kita. Wag lang dyan kung saan-saan ka kakain para tayong, bad to say naman, para tayong magnanakaw na hindi naman. Tama. Higa na lang. Higa na lang sa akin. Yan, di ba? Pero Yun. chef, alam na natin yung kwento mo mula sa pagkabata mo hanggang sa pagiging executive chef mo. Pero interested ako kung una sa lahat, paano mo naisip at paano mo na-execute magtayo ng restaurant sa ibang bansa? Ayun. Kasi hindi natin napag-usapan yun, di ba? Di ba hindi naman masyado napag-usapan yun dati? Paano yun? Ganito yun, kasi maraming gusto talaga. Nung, di ba, kasikatan ko nung araw, medyo ngayon sikat pa na, may asim pa naman. Yeah, meron pa naman. Meron pa naman Maasim niya. pa. Opo. Ang sabi nila, hanap sila sa buong Pilipinas. Sino naghanap? Yung owner, Oo. yung partner ko Okay. sa Dubai. Mga engineers to eh. Then related Pinoy. Okay. Then mayroon kaming investor na local. Oo, local sa Dubai. Local sa Dubai. Ang sabi niya, nag-search sila sa buong Pilipinas survey sa Dubai. Halimbawa, magtayo ako ng restaurant, paluto. Sino ang gusto niyong maging chef? Sinong gusto niyong kunin? Kung sakali lang. Lumabas sa survey, ako talaga. Anong taon to, chef? 2000... Before pandemic. 2015, 2016? Kailan ba yung pandemic natin? 2020. Mga 2016 o 15. Okay. Ganyan. So sabay pala tayo nagtayo ng restaurant. Ikaw nga lang sa ibang bansa, ako din sa Pilipinas. Opo. So ganun yung nangyari. So dumating na pumunta rito. Actually, gusto nilang direct ako.
Since, Busy. GMA artist, dadaan sa GMA. Okay. So yung GMA nagkipag-usap. Hanggat sa natanggap ako, kung nagkausap kami, okay ang takbo. So every 3 months, lumilipad ako doon sa Dubai. Bibisita mo. Oo. Parang malapit na nga ako maging residence doon eh. Yeah. Parang gano'n na nga eh. Oo. Okay, kaya lang to say naman na nag-pandemic, Yes. doon nagsimula lahat na hindi na ako pumunta ron. Pero, syempre, bago mo iwan yon, yung sistema doon nakalatag na. Ay, oo. Nagdidimo ako from yung sabaw, bakit mabilis? Gumagawa na ako ng tinadta na kamatis, sibuyas. Kung pinaasiman ko na, andun pong stock ko, sinigang na. Kaya sinigang pag na umorder stock mo. lalagyan ng sugpo. Andun na yung sugpo kaya isda. Ay, hindi. Andun na yung sabaw. Ilalagay nila yung sugpo kaya isda. Ilalagay na lang. Ganon din. Yung mga sauces, katulad ng pinaka-the best seller namin is lemongrass at chili lemongrass sauce. Amoy tanglad. Oo. Pilipinas ko pa di kinukuha yun. Talaga? Dala-dala ko pa yun. Ano yun? Yung sauce? Hindi. Yung tanglad? Yung tanglad lang. Talaga? Pinapowder ko na. Powder. Local tanglad siya na pinaprocess dito bago mo dalhin doon? Yes. Okay. Pero i-fried mo na lang sa achuiti, then Ang galing chili, nun chili tanglad. Kasi nga, di ba tama ba? Hindi ka basta-basta pwede magdala ng kung anumang halaman sa ibang bansa. Hindi pwede yun eh. Di powder mo. Tama. Diba? So, nung ginawa mo yung bagay na yun, iba pa kasi usapan to eh. Iba ang pagpapatakbo ng klase ng restaurant na paluto. Pero kasi, pag sinabi mong paluto, meron pa rin mga mainstay na menu doon eh. Mayroon. Diba? Meron pa rin. Mayroon, Ibang segment lang yung paluto. Mayroon, Okay. So, tumatakbo pa rin siya na parang typical na restaurant in the sense na meron ka pa rin costing, meron ka pa rin strict na menu. Meron. Yung paluto, kumbaga sa mahirap i-costing. Pero, mahirap i-costing yung paluto eh. pero laking tubo mo. Malaki tubo mo sa paluto. Malaki talaga. Kasi yung puhunan mo lang gas lang. Labor. Labor lang. Oo. Tapos wala ka pang wastage, wala kang tinatawag natin na spoilage. Bakit? Wala ka stocks eh. Wala kang stocks. Oo. Wala akong kuryente masyado dahil wala akong stock masyado. Yung dala nila, yun lutuin. Tama. Yung Konti naiwan lang rep mo. yung mga katulad ng Napolitana sauce, yung mga pangpasta, mga ganun lang. Pero yung fresh na karne or seafoods, wala. Wala. Kasi galing sa palengke. Galing doon sa seafood market. So fresh talaga. Maganda. Diba? Ano ba yung kaduktong ng costing nun, Chef? Yan ang pinakamagandang may contribute natin sa mga viewers katulad ngayon. Ang food cost noon is ganito. Siyempre kukunin mo yung gas. Unang-una. Ang hirap kumpitin ng gas, ha? Mahirap yun, Depende sa paggamit mo. Pero Depende mayroon kung high tayong pressure standard na pa, may sinasabi. standard. Yung usage mo for a certain one dish is about, let's say for example, halimbawa lang, 30 pesos. For example lang to, ha? Example lang, ha? Pero may mga ibang tao nag-compute niyan. Meron. Kung paano nila kinompute, hindi ko alam. Kasi maano mo yun sa buong isang buwan, kung ilang tangke na ubos mo. At ilang dishes na ilabas mo. Yes. Sales, then parang opposite doon sa ginamit mo. Yung labor mo. Tama. Ganon. At tapos, pangalawa, yung tubig. Tubig lang naman ang puhunan mo. Iko-cost mo yon. Tapos, yung mga halimbawa air condition, i-consider mo yon. Kasama yung utilities, no? Oo. Yung cleaner, i-consider mo yon. Yung sweldo ng tao. The good thing is, kapag ganong costing mo, yung yung pinaka-tubo mo talaga is yung wala kang ilalagay sa freezer mo. Pagkapaluto yung style. Pagpaluto style. Pero nandyan pa rin yung costing. Hindi po pwedeng wala. Halimbawa, kunyari, yung yung sinasabi mong lemongrass sauce. Oo. Siyempre, may costing yung lemongrass sauce. Mayroon. Kahit pa sabihin mo sa kanila galing yung hipon, Mayroon. sa'yo pa rin galing yung sarsa. Oo. Yung sarsa mo, halimbawa, ang ginagamit ko is 50 grams. Depende sa dami. Minsan may nagbumili ng isang lapu-lapu na buon, malaki, pina-fried namin, parang lechon, parang sweet and sour. Pero may lemongrass. Sobrang bango. Yan ang pinaka-aromat ko. Kasi Pilipino eh. Hindi ka pwedeng gumamit ng cardamom kasi Hindi tayo dun eh, ang Pilipino. Kasi ang paluto ay Filipino style paluto siya. Paluto, yun. Parang dampa. Parang dampa. Parang dampa. Pila-pila doon. Ang tao. Grabe yun. Pagbalik ko Dubai, kakain talaga ako doon. Sige. Promise yan. Sure. Promise Para yan. may libre sabi mo sa akin. Yan ang gusto ko. Babalik ka talaga ako. Isama mo ako. Syempre. Kadalasan nga punta ko ng Dubai mall. Libre ice cream, libre. Binibigyan, tinatawag talaga nila Ang dami kasing Pilipino, Ang no? dami. Ang dami Pilipino sa Dubai. Pre, para ka lang nag-SM North,
Oo. Kapag nag-ano ka, Deira ba yun? Ganon, Deira. Oo. Sa Para ka Deira. nasa SM North lang, pre. Oo. Promise. Grabe, totoo yan. Grabe totoo yan. talaga, grabe talaga. Kaya kumbaga natumbok namin yung business na yon. At bukod noon, ang pinakamaganda pa ron, lahat ng seafood sariwa. Sariwa. Kasi every hour, pinapalitan nila ng ice. Hindi titipid sa yelo, no? Kasi may sarili silang pagawaan eh. No, considering, no? Nasa gitna ka ng desierto, no? Grabe, no? Grabe. As in Ibang klase talagang- doon. So, ang totoo palang nagdala sa'yo sa Dubai ay mga kababayan din natin. Kasi na-request ka eh. engineer. Nakakatuwa. Ang galing yan. Sobrang galing yan. Pero Chef Boy, tama ba yung narinig ko? Ewan ko baka chismis to. Hindi ko alam. Ano yan? Pero balita ko, meron ka daw itatayong restaurant dito yes. sa Pilipinas. So, totoo ba yan? Opo. Meron. Konti lang. Kwentuhan mo kaming konti lang. Ito ngayon ginagawa ko doon sa aking farm. I have a 5 hectares inland resorts. May swimming pool. Sa Davao. Sa Davao. Sa aking farm. So, naisip ko, bakit ako sa city? Hindi. Sa sarili kong farm. Puntahan nyo ako, ganon. Kasi ang dami nagsasabi, Chef, may restaurant ka ba? Sabi ko, soon. Sa katatanong, nagpatayo na lang tuloy ako. Ganun pala to, kukulitin lang. Kukulit ako. So ang ginawa ko, nagpagawa ko, hindi naman masyadong malaki, pero mayroong show kitchen, parang pwede ka ako mag-demo, magluluto ako nasa harapan, ayan, kainin mo. Parang sarap ganon. yan. Para may tipanyaki ng konti. Parang tepan. Parang ganon. Marunong ka magtepan? Marunong. Iba Diamond Hotel, tipanyaki. Grabe. Di ba? Lahat pinasok para mabuhay, di ba? Tama. Mayroon ako. Ang restaurant ko, parang yung paborito ng mga tao kung anong gusto nila. Alam mo, inihaw, grilled, kung ano man yan. Filipino food na pwedeng upgraded. Pwede upgraded. May steak, salmon, tapos beef, ganyan. Parang nasa bukid ka na pumunta. Kasi na-experience ko sa Amerika ko, bundok na bundok pero may steakhouse. Pinupuntahan. Sabi ko, why not? Kung medyo okay pa naman yung kapugihan ko. Lakas ng loob, no? Tapos, pwede pa naman, kasi katatanong magpatayo na ako. Kaya nagpagawa ko. Yan ang gagawin ko, kaya nagpasalamat talaga. Ito, Chef Ninong Rai, no? Nagpasalamat talaga ko, not pagbubula, whatever. Ngayon natuklasan ko yung North Shore Lasap. Natuklasan ko yung ginamit ko, ay, lahat pwede i-apply. Tama. Kaya, bakit pa ako mag-stack na marami kung mayroon naman akong isang para sa lahat na. Para sa lahat na. Pero kasi, ito gusto ko lang din i-share, no? Sa paggagamit ko niyang North Shore Lasap. Sige. Meron siyang particular na lasa. Pero hindi yan katulad na, I'm sure Chef Boy nakakain ka na dun sa mga short order na kainan na parang iisang kaldo ang gamit nila. So lahat ng ulam nila, iisa ng lasa. Alam mo yan? Tama yun. Hindi ganun ang North Shore Lasap. Hindi. Kasi ang North Shore Lasap, at least sa experience ko, ine-enhance niya kung ano yung nandun na lasa. Yes. Diba? Tama yun. Hindi niya tinatakpan, hindi niya dinadagdagan, kundi ine-enhance lang. Tinan mo, yung niluto mo kanina. Kung ano-anong ingredients nila, seafood, gulay, tapos nilagyan mo lang ng North Shore Lasap, wala na ibang pampalasa. Yun lang. So yung mga lasa ng gulay at seafood na nandun, nag-angatan lahat. Diba? Lumabas talaga lahat. Lalong lumabas nung nilagyan natin. Kasi, eto Chef Boy meron akong willing ka bang, gaano katagal yung willing mong hintayin pag umu-order ka sa restaurant? Di ba sinasabi nila, sir, 30 minutes normally ganon. Sa akin sa aking kung ako may restaurant, never mo sabihin 30 minutes. Matagal na yun. Matagal yun. Kasi ang ginagawa ko ako kasi lahat alimala lang kare-kare. Example, kare-kare. Ang kare-kare ko naka-blanch na yung aking sitaw. Siyempre, matagal yun. Oo. Naka-blanch na yung puso na saging, nakasute na. Kalayok na lang ang lagyan mo. Lagay mo yung laman, yung nakasute na yung laman. Yung sauce na lang ilalagay mo. So, i-assemble mo na lang siya. I-assemble mo lang. In 5 minutes, mayroon ka ng kare-kare. Tama. Buti na discuss mo yan. Kasi gusto ko rin i-discuss yung bagay na yan. Na ano ang pinagkaiba ng restaurant at karinderya? Well, almost the same. Ang tao kasi talaga, lalo pag gutom, wag mong patagalin. Magmumura yan. Naranasan ko na yan Naranasan ko yan. Minura ko ng foreigner naman. Talaga? Siyempre, Valentine's. Tapos may kasama siyang date. Ang daming tao. Grabe Valentine's. Hindi sabi niya, masama man sabihin, where's my
food. Almost 1 hour, pero wala pang 1 hour. Wala pa. Pero gutom na kasi. O, gutom na. Oo. Kaya na-realize ko, kapag gumawa ka ng set menus, dapat in 5 to 10 minutes, andyan na. Kaya mong ilabas. Kaya. Oo. Ito tama yung sinabi ni Chef Boy. Ngayon, ang akala kasi ng iba, kapag restaurant, ito magiging totoo lang ako dito, hindi ko sinisiraan ng mga restaurant ha. Hindi po pwede na walang shortcut ang isang restaurant. Kaya mo ba magluto ng kare-kare? Ng 5 minutes na walang shortcut? Oh. Sa karinderya kasi, Chef Boy, ang mga ulam sinasandok na. Oh, siya sandok. Sa restaurant, hindi. Bakit hindi natin ginagawa yon? Kasi, una sa lahat, baka masira. Oo. Baka masira yan kapag Yes, sama-sama yes, na yan. yes, Ang ulam, yes. pagka buo na yan, mabilis Oo, masira yan. oo. Tsaka minsan, yung mga components, maraming pinagdadalan yan. Diba? For example, ganito ako share ko lang Oo. kung paano, kasi nasabi mo kanina, buo na yung sarsa nyo, luto na yung ibang gulay nyo, yung karne mo, luto na rin, ilalagay mo na lang sa palayok. Oo, ganun. Kasi initin na lang Ganun yun. lang. Diba? Ako ganito kami magkare-kare dati no sa restaurant ko. Dahil nagtitipid kami sa space. Okay. Tipid kami sa space, meron kaming kare-kare sauce concentrate. Okay. So yung kare-kare sauce concentrate na yun ay basically kare-kare sauce na walang kulay at kapusang tubig. Okay. 180 ml ng Okay. isang ladle yon Okay. ng kare-kare sauce. Okay. Ko dyan. Tapos lalagyan ko ng 180 ml na mainit na tubig. Okay. Tapos meron kaming atsuete water. Okay. Atsuete water, Oo. pakukuluin mo yan. Tapos meron kami lagi nakahandang slurry doon. Pero minsan di na kami nagsislurry kasi minsan yung slurry naka-built-in na doon sa concentrate. Yes. Tapos saka mo na ilalagay lahat. Karne, magtitira ka lang ng konti pang toppings mo. Mataping ko. Oo. So, in its essence, totoo niya, naka-pre-cook na karamihan dyan. Oo. Di ba? Dapat. Hindi, magitotoo tayo dito. Akala nila from scratch talaga lahat. Hindi Sige, maaaring meron. Maaaring Oo. mga restaurant na, may nakita nga ako mga high-end na Italian restaurant, naka half cook yung paste. Oo naman. Kasi willing ka ba maghintay ng 11 minutes? Wala, hindi Ang tagal nun. Maggawa ka pa ng sauce. Wala, matagal. Kaya ko tinanong yan, syempre, kung gaano katagal ka willing maghintay. Kasi, yung paggamit ng mga produkto tulad ng Norsure Lasap, napapabilis din yung paglabas ng pagkain. Siyempre naman. Diba? Malaking tulong yan. Kung ako naman, halimbawa may restaurant ako, bakit hindi ako gagamit ito? Ito na, wala nang paminta, wala na lahat, wala nang sure ka na talaga. Tsaka yung human error, di ba? Kunyari, meron ka 5 klaseng panimpla. Limang kutsarita. Oo. Bawat kutsarita na yun, pwede magkamali yan. Pwede Pero kung maalat, pwede. isa o 2 kutsarita ng Norsure Lasap, sure na agad. Wala na. Hindi ka na magkakamali. Totoo. Diba? Tsaka, ako yung mga natutunan ko sa restaurant, I'm sure ikaw din. Yes, Natutunan mo sa culinary world, natutunan mo sa hotel, sa restaurant, sa pagsisilbi kay Your Majesty. Yes. Ina-apply mo rin sa bahay. Oo naman. Kasi, ibang-iba dapat ang mentality ng pagluluto sa restaurant kaysa sa bahay. Pero pag dinala mo yung mentality ng pagluluto ng restaurant, nilagay mo sa bahay, ang dali-dali. Alangan. Ang Dahil sarap-sarap. ginawa mo na Oo. Matikman naman nila. Oo, tama. Ngayon, Chef Boy, ikaw ay isang. Hindi siguro halata ng ibang tao sa'yo. Ang kilala kasi nila bilang ikaw ay celebrity chef. Magaling magluto. Pero kung titingnan mo talagang mabuti, ikaw ay napakalupit na businessman. Wow. Di ba? Di ba? Napakalupit na businessman ni Chef Boy Logro. Meron kaming kinagkukwentuhan kanina na hindi na namin kukwento sa camera. Oo. Pero doon ko nakita na matindi pala ang business skills ni Chef Boy Logro. So, saan galing yun? Ako naman, based to my experience. Then of course, dedication mo talaga. Kumbaga nangarap ka na rin lang, gawin mo. Huwag kang matakot. Kasi wala naman sabi nila, trial and error. Oo. Nandun na ako sa point na yun, nung unang bata pa ako. Pero nung natututunan ko, siguro dahil sa kakaikot ko ng mundo, punta ko ng Japan, punta ko ng China, punta ko ng Amerika, punta ko ng London, naikot ko lahat yan. Tapos, at the end, maganda pala mag-business. Hindi maging empleyado. Hindi maging Sabi mo nga empleyado. nakaraan, hindi ka bumababad, di ba? Hindi. Diba? Kasi kinukuha mo yung skills. Dapat andun ka. Sa larangan na kaya ko palang maging CEO o kaya ko palang mag-manage nang hindi ka graduate. Pero, ang standard mo, dahil sa experience mo, dahil sa gusto mo talaga i-develop yung sarili mo. Tapos maniwala ka. Maniwala ka sa ginawa mo, magagawa mo. Tsaka siguro, sabayan mo rin ang dasal. Of course, oo. Ako naniniwala ako dyan Naniniwala ako dyan. Kapag tinrabaho mo, hiningi mo, Kay Lord. oo, pero at the same time, tinrabaho mo rin at ginalingan mo, hindi po pwedeng hindi ka umunlad Uunlad ka. Di ba?
Walang imposible sa kanya. Oo, naniniwala ako dyan. Kasi ako, Chef Boy, tulad ng marami humahanga sa'yo, hanga-hanga rin talaga ako sa lahat ng nagawa mo. Kasi eto, marami tayong napagkakwentuhan na hindi natin share sa camera. Kung alam nyo lang yung mga bagay na narinig ko, lalo kayong hahanga. Kung humahanga na kayo ngayon kay Chef Boy, kung alam nyo yung mga alam ko, mas lalo kayong hahanga. Kung ano nakikita nyo kay Chef Boy, parang 10% pa lang yun. Wow. Ibang klase si Chef Boy Logro. Kasi ang dami talaga humahanga sa'yo, pero kung alam lang nila, mas marami pa. Ngayon, sa mga humahanga sa yung bata, hindi lang siguro sa pagluluto. Yung mga gustong... Kasi Chef Boy, ikaw ang representasyon ng thinking na kapag ginusto ko at tinrabaho ko, magagawa ko. Yes, tama naman. Oo. Ngayon, I'm sure hindi lang naman yung natatapos sa pagtatrabaho at paggugusto at sa pagdadasal, syempre. Opo. Meron kang mga specific na bagay May mga specific na bagay kang ginawa sa buhay mo para gawin to. Unang masasabi ko dyan, Chef Boy, talagang lahat ng bagay inaaral mo, inoobserba mo. Opo. So, paanong maisishare mo sa mga kabataang nanonood sa atin regarding dyan para umunlad sa kahit anong karir na tinatahak nila? Yan. Unang-una, of course, faith in God, dapat madasalin ka. Then, yung kababaang loob. Di bali sa pagsabihan ka na, lagi kong sinasabi to, pero ulitin ko lang. Di bali pagsabihan ka na tanga, mahina utak, walang pinag-aralan. Hindi ako naniniwala doon. Dahil nagawa ko kung kaya kong i-upgrade yung sarili ko, i-uplift ika nga na I want to be a chef. I want to be an executive chef. Na magkagawa mo. Kasi gusto mo Kailangan lang masipag ka, unang-una, magpakumbaba ka, at saka honest ka talaga sa trabaho mo, honest ka sa kapwa mo na wala kang natatapakan. Wala kang niloloko. Wala kang niloloko. Dahil kapag ganun ang ginagawa mo, unlad at unlad ka sapagkat yung mga tao na nakakakilala sa iyo, ang bait yan ni Chef Boy. Si Chef na Ninore, ang bait yan, ang galing yan. Tutulungan ka ng Panginoon unang-una, biyaya ng Diyos at biyaya ng tao. Iyon ang magdadala sa iyo ng tugatog ng tagumpay. Tama. Yung mga tao na magpo-promote sa iyo. Tama. Hindi ako maging Chef Boy kung wala din nag-ano sa akin. Kasi kaya lumalakas ang loob ko na, Chef, grabe, natulungan mo ako ng ganito. Kasi sa school ko na lang, marami akong scholars, tinutulungan ko. Walang-wala, magugas ka lang anak, maglinis ka dyan, scholar ka. Pag sinasabi 6 months diploma, binibigyan ko ng diploma. Pagkatapos walang experience, OJT ko sa restaurant ko. Pagkatapos niya, bibigyan ko ng 1-year certificate, dadaling ko sa UPL, United Philippine Lines, or sa Whole America, or magsaysay, anumang barko, natatanggap. Kasi sabi nila, Chef Boy Logro galing. So isa na rin yung, natutuwa naman ako na marami nagtiwala. Ang itinuturo ko sa mga bata, kung ano ang ginawa ko, yun din ang gagawin nyo. Pero hindi lang naman kasi dahil na-recommend mo kundi dahil nagsipag din talaga sila. Nagsipag. Ginalingan din talaga nila. Oo, dapat. Kasi wala ibang puhunan Oo. Sabi ko, pang nagawa mo yan, ika nga, walang atrasan. Kumbaga never ako magsabi na, I never yung atras ako, parati akong abante. Selinyador lang na selinyador. Hindi wala yung reverse. Wala. Dire-diretso lang. Walang aeroplano nga, lumilipad. Diretso. Hindi pwede matras. Hindi pwede matras. Kasi pag gano'n ang mentalidad mo, maging successful ka rin. I would say naman, lahat ng natulungan ko, lahat ng galing sa akin, very, very successful. Ito yung mga nag-scholar mo. Scholars ko. Sabi nga nung nabasa ko isang beses, hindi lahat ng tao ay may pera pangpuhunan. Pero lahat ng tao ay pwedeng mamuhunan ng sipag. Parang ganon. Hindi ganon yung pagkakasabi niya, pero parang ganon siya. Na parang lahat tayo may kakayahan ng magsipag. At yung sipag na yan, mas madalas man sa hindi, yan na yung kailangan natin puhunan para umabante sa buhay. Oo naman. Diba? Chef, balik lang tayo ng konti. No? Kasi gusto kong kumain doon sa restaurant mo. Wow. Eto restaurant mo, may mga staff ka nito. Meron. Konti lang. Yun nga yung sabihin ko. Konti lang siya kasi parang intimate to Kontian lang to lang. Diba? Etong mga staff mo, tansya mo, mga 6? Mga ganyan, 5 4, 5 lang. 4, 5 lang. Tapos ilan silang uupo doon? Sa restaurant mo, ilang seater yun? By reservation lang ba to? Ang plano ko, may walk-ins naman, may reservation din. Siguro sa restaurant ko, abot siya ng about 70 to 80%.
Malaki! Malaki pa rin. Malit lang yun. Maliit lang ba yun? Maliit lang pala yun? Maliit lang pala yung 80? I-forward, i-ano ko sa'yo pag natapos-tapos na. Sige. Pakita ko Puntahan sa'yo. ko yan. No? Oo. Ngayon, meron kang, siyempre, nakalatag na menu doon. Mayroon. Na na-costing mo na. Mayroon. Oo. Ngayon, alam mo yung mga produce natin, sibuyas, bawang, ito pinakamahirap to at alay ko tinatanong to kapag may guest tayo kusinero. Kahit ang luya, kahit ang tanglad, Mahal. nagbabago ng lasa yan. Oo. Nagmabago, totoo yan. Prutas nga, minsan matabang, minsan matamis Oo, eh. totoo, Di ba? totoo Ganon yan. din ang gulay. Ikaw, chef, bilang kusinero, bilang well-experienced sa kusinero, paano mo nalalabanan yung mga ganong bagay? Ganito. Unang-una, di ba may 5 hectares ako. Doon ko tinayo yung aking restaurant. Kamatis, nagtanim ako. Sarili mo. Yes. Wala nang costing yun. Wala. Pero kinoconsider ko yung labor, yung tao, nagtatrabaho. Kailangan kasi, kung mayroon ka din lang farm, magtanim ka na ng basil, magtanim ka na ng kamatis. Basil, madaling patubuhin. Oo, dali lang. Oo. Kamatis, medyo mahirap. Oo, magtanim ka ng kung anong gulay na gusto mo. Dahil yung aking ginawa ngayon sa restaurant ko, nagpagawa ko ng pugon. Pugon. Pugon, yung Brick oven. brick oven. Yung parang sa mga Italian pizzeria. Iyon. Alam mo ba, gumawa ako, malaki rin, maganda. Tapos na yata ngayong araw na ito. Talaga? Oo. So, then yung price ko, hindi mahal. Kasi kahoy ang ginagatong. Hindi gas. Hindi gas. Oo. Yung kahoy na yan, binibili mo pa ba yan? Hindi na. Ang Kinukuha dami mo kong na lang doon. Ang dami kong kahoy. Ano yan, tinutuyo mo pa? Tuyo na. Tuyo na. Puputulin, ilagay doon. Ang dami kong kahoy. Yung mga, alam mo yung tinatawag sa Bisaya, aklang, mga ng nyog, yung palapa. Yung branch na yung pag inalis mo yung dahon? Oo, makapal yun eh. Andon, pati yung mga pinagbiakan ng kupra. Bao. Oo. Ang dami ko. Naisip ko kasi yung kinakailangan ganun ang gagawin. Kasi kung mataas ang costing mo, Mahal ang din. pagkain. Kaya mura na, masarap pa. Yan. Halimbawa, gagawa ka ng marinara, yung napolitana, yung ating para sa pizza. Oo. Nor, Oo. sure lasap lang ilagay ko. Oh. Wala nang iba. Uy, itatry ko yun Hindi ko pa... I-try mo. Sige nga. Ihalo mo lang. Yun na. Wala kang ilalagay kung ano-ano. Yun lang. Tapos pag nilalagay mo siya sa ibabaw, tapos yung mga palaman mo, approve na yun. May cheese ka lang doon. Kaya pag pumunta ka, Sige nga. Sige nga. Gusto ko matikman yan Sige. Ang ganda. Na-excite nga rin ako kasi nga, nag-isip ako, kusinero ako, chef ako. Bakit ako hindi gagawa ng ganito? So, iyan ang ginawa ko ngayon sa Davao. Sa farm mismo. So mga kailan magbubukas to, chef? Siguro early this year or after na, mga January. Kasi yung swimming pool, gagawin ko pa. Mayroon na dati. Iano ko lang ayusin pati yung guest house, pati yung mga parang A na guest house ko. Ay, parang pyramid. Yung pyramid. Parang resort nga talaga, Ganun. Ang saya nun eto na, magtatayo ka ng restaurant. Nandun ka ba palagi? Oo, kailangan. Hanggat maaari. Pumupunta lang ako sa Maynila talaga. Hanggat maaari nga, hindi na ako aalis. I love my farm. Kaya siguro, naging energetic ako. Parang may peace of mind ka, walang traffic, hindi ka na stress. Kalikasan. Simoy na. Marinig mo yung umaga. Tapos may manok akong native na pag maglalapitan siya, pakainin mo. Pusa nung saya mo. Oo. Pero ganoon ang buhay sa probinsya. Kaya minsan pag nakabili ka ng farm, maganda naman syudad. Siyempre. Ako na pumupunta rito para maganda buhay. Ngayon, endorsement ko, tulad nitong ganun lang ang buhay ko. Pero yung sabihin mag-work ako, hindi na. Hindi na. Gusto mo talaga doon ka na? Doon na lang. Kasi andun ka na Ano pa bang kailangan mo? Wala kang pamasahe, hindi ka na travel. Yung sakyanan ko nakaparada na lang. Pag kailangan mo, dyan lang. Hindi na lang gamit. Ay, sarap na ATV. Niregaluhan ako ng ATV ng kaibigan ko. Libre naman, tinanggap ko. Siyempre. Regaluhan mo ko ATV. Hindi ko rin tatanggihan yan. Diba? So, ganun ang buhay ko ngayon doon. What a beautiful life. Ganda. Kaya ako kasi natanong, kasi isa sa mga pinakamahirap na bagay talaga sa pag-restaurant ay consistency. Lalo kapag wala yung head chef. Yes. Diba? So, kunyari lang, bigyan ka sa senaryo. Meron tayong project with Nor. Okay. Kaya pupunta sa Maynila. Sarado ba yung restaurant mo bukas? Bukas. Yan. Paano mo masisigurado na masarap pa rin yung pagkain kahit wala ka? Ito may share ko sa mga viewers, yung nanonood ngayon lalo sa programa mo. Sa totoo lang, kapag mayroon kang yung Nor na Sure lasap. Sure lasap, yun na yun. Wala nang iba.
Hindi ko sabihin, gumawa ka ng demi-glace, gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganito. Hindi. Kumbaga, not all in one. All in one na. Andun na lahat. Kasi, trusted ko ito eh. Trusted ko ito na ito lang yung gagamitin ko, wala nang iba. Gusto ko lang linawin kaya nasabi ni Chef Boy na trusted ito kasi ito ay tinatawag dati Sure Lasap ngayon, pero ito ay matagal sa market sa pangalang Roast Tip. Ginagamit na talaga yan noon na noon pa. Hindi siya bagong produkto, bagong pangalan lang. Okay. Ito dati ay sikreto lang ng mga kusinero, ngayon available na sa atin lahat. Ayun. Yan talaga gagawin ko. Mapasta man yan, mag-grill fried, o breading, whatever. Breading, yes. Yun na yun. Alam mo, isa sa mga minsan guilty rin ako dito, no? May mga tao, again, kahit ako pa minsan-minsan, hindi tinitimplahan yung breading. Meron talaga, minsan talaga guilty ako sa bagay na yun. Pero dapat tinitimplahan ng breading. Alam mo, Pilipino, hinahanap nila. Pa yung crunchiness, pag tinikman nila, malasa na. Malasa, malinamnam na. Flaky, tapos malasa na, malinamnam na. Siyempre, babalik-balikan ka. Anong sikreto mo? Secret. Diba? Pero ang sikreto talaga dyan ay North Shore Lasap. Ngayon, sabi mo, magbukas pa rin. Sabi mo, bukas pa rin yung restaurant mo kahit wala ka. Siyempre, nandyan pa rin yung pagtitrain ng staff. Yun yung mahalaga. Kailangan consistent yung produkto. Yes. Meaning, lahat ng supplier mo, pati siyempre, paggamit ng mga consistent na produkto tulad ng North Shore Lasap, nandyan din yung consistency mo sa pagtitrain ng staff. Naman. Na maging consistent sila. Nako, very particular ako dyan. Kasi pag sinabi ko ito lang, at ito yung recipe, ito yung menu, ito lang. Kasi nakaano ako laminated yung mga recipe ko. Parang ano siya, tawag niya, may ring ako. Ring bind. Ring bind. Iyan mo lang, itong ganyan. Mas may picture. Hindi ka pwede magkakamali. Bakit? Andyan na nga sa harapan mo. Andyan sa tabi mo. Kapag nagkamali ka, ibig sabihin, sinuway mo na. Sinuway mo na. Hindi ka na sumunod talaga. Hindi po pwedeng suwayin ka. Hindi po pwede yun. Kasi, aminin natin to. Pag ikaw ay under ng isang establishment at kailangan mong sumunod sa standard recipes, hindi pa ito yung tamang lugar kung saan ka dapat magpaka-creative. Dapat, oo. Naalala ko to, Chef. Yes. Sinabihan ako nung nasa hotel ako. Sabi sa akin nung kasama ko sa cold kitchen nun, hindi ka bagay dito. Masyado kang creative. Parang ganun yung sinabi niya sa akin. Hindi nababagay yung creativity mo dito. Kasi, wala silang pakialam doon. Ang kailangan lang nila, sundin mo tong nasa clear book. Sundin mo lang clear to. Book, yes, tama. Ito lang ang sundin mo. Wala kami pakialam dyan. Ikaw ay braso at paa lang at hita lang para sa restaurant na to. Tama. Pero na-develop ko yung sipag ko doon. Na-develop ko. Ngayon, yung creativity, hindi naman nawawala yan. Hindi. Andyan lang yan. Sarili mo yan eh. Kapag nagsosolo ka na doon, pwede mo nang i-express yung bagay na yan. Ngayon, balik tayo dun sa consistency, Chef Boy. Isa pa kasing mahirap, alam mo, pag December, nagmamahal yung mga sili. Kapag tag-ulan, nagmamahal ang mangga. Lahat ng ingredients, kahit sabihin mong ang mangga, nandyan sa buong taon, nagmamahal yan. Naman. Tapos, minsan, hindi lang basta nagmamahal. Yung mga prutas, lalo pati gulay, tumatabang yan. Totoo yan. Kunyari, hindi panahon ng gantong prutas. Nag-iiba lasa yan. Hindi mainit, tag-ulan. May ibang lasa ng mangga. Kaya pakwan. Nag-iiba lasa ng pakwan. Siyempre matubig. Matubig. Depende sa panahon. So, kailangan consistent din tayo sa lasa kaso hindi natin kontrolado yan. And ang natutunan ko, kontrolin mo lang yung mga bagay na kaya mong kontrolin. Yes. Kaya hanap ka ng mga bagay na consistent tulad ng North Shore Lasap. Yun. Kailangan talaga na kung anong bago, anong maganda, doon ka. Bakit? Ito na nga, mapalad nga tayo na may nag-iisip, nag-create, gumagawa sila ng maitulong sa industriya mo, sa business mo. Yung North Shore Lasap na nandyan na, bakit pa tayo hindi gamitin? Hindi gagamitin na. Kumbaga, isusubo ko ba sa'yo? Di ba? Sarap. Di ba? Sarap nga. Lasap na lasap. Kailangan natin talaga na gano'n. Kasi ako, sa tagal ko ng kusinero, tagal sa kusina, ngayon ko talaga ina-apply natin na dapat i-apply din talaga sa lahat. Kasi nowadays, hindi ka malakas ng katawan parati. Kailangan ang iiwan mo lang, yung utak mo. Ito yung ginamit ko. Kumbaga, ang kasabihan niya nila, binitikan mo ba? Anong pinitik mo? Sure Lasap. Yun na yun. Wala nang iba. Alam na yun. Alam na yun. Diba? Kasi yung pinaka-secret ingredients mo Kumbaga,
ito yung tagumpay, ito yung kaagapay mo sa business mo. Tama, Bakit tama. pahirapan mo pa sarili mo? Magtadtad pa ako ng pagkarami-rami, gagawa pa ako ng ganun-ganun. Ito na nga sa harapan mo. Pwede mo kasi sabihin siya po yun, madali lang naman magtadtad ng bawang. Totoo yan. Oo. Pero alam mo kung ano mas madali sa pagtatadtad ng bawang? Oo. Yung hindi ka magtadtad ng bawang, mas madali yun. Ay, syempre Diba? naman, oo. Mas madaling gumawa ng wala. Naman. Kaysa gumawa ka ng meron. Kasi nung, di ba, nagluto tayo, di ba? Naamoy yung aromat Yes. Ang garlic ng Ando andoon. talaga, oo. Ang bango. Tapos pag niluto mo siya, malalanghap mo. Ano bang hanap sa isang tao? Ano? Di ba? Pag nagluto ka, Amoy pa lang, no? amoy parang sarap. Malinamnam na. May namnam na. Oo, diba? Parang ganon. Oo. Yung mga tinatawag na may wow, Oo. may sipa. Tama. Dapat ganon. Oo. Kasi naman nagluto ka, ano ba to? Para malaman nyo, eto lang konting testimonial lang. Kung hindi kayo sure sa quality ng North Shore Lasap, kasi ako sure ako eh. Oo. Ikaw rin, sure ka rin dyan. Ipangalan pa lang, sure na. Oo nga eh, di ba? Kung hindi kayo sure, gato gawin nyo. Kumuha kayo ng kanin, isangag nyo, wala kayong ibang ilagay kundi North Shore Lasap lang. Ay, I-try nyo. Ginawa Promise, ko ha? na. Ginawa mo na. Ay, nako. Sabi ko sa iyo, anong panama yung tinitinda ng mga establishment? Oo. Ito, malasa na eh. Wala pang itlog ha. Paano kung pa yung lang. itlog mo, lagyan mo ng North Shore Lasap din? Ay, di lalo na. Hindi ako nagbibiro. Hindi Totoo ako yan, nagbibiro. Baka sabihin nyo, ano lang eh, binobola ko lang Ay, kayo hindi, eh. oh. I-try nyo para maniwala kayo. Kailan ba nagsisinungaling lang naman ako sa inyo kapag sinasabi kong pogi ako. Sige, maging totoo tayo dito. Hindi ako pogi. Sige, hindi ako payat. Hindi ako macho. Pero ang North Shore Lasap, masarap talaga, pare. Ayan na, sinabi ko na. Totoo yan. Ako, walang kaduda-duda. Kaya nga, kung halimbawa, ito ma-advise ko sa mga karinderya, restaurant, o anong owner yan. Sa mga owners, ito na. Bakit natin pahirapan ang ating kusinero? Kaya nga sabi nga, kung dalawa isa lang ang kusinero mo, magagawa mo pa rin. Kasi may standard ka na eh. Tama. Hindi wala si chef, wala Balasa. na. Hindi pwede. Depende yun. Pag tinikman mo, yun na yun. Tama. Sure ka na North Lasap talaga to. Tama. Ako itry nyo, pare, kasi kunyari, hindi kayo sure. Hindi ka naman agad-agad magsasabak ng panibagong technique sa restaurant mo eh. Oo. Try mo muna sa bahay. Oo. Try mo. Magluto ka ng kahit anong putahe. Kahit ano. Kahit ano. Kahit anong ulam. Yan man laing. Yan man adobo. Minudo. Yan man minudo. Bawasan mo ng konti yung pampaalat mo, whether that be asin or patis. Oo. Tapos palitan mo ng konti porsyento ng North Shore Lasap. Oo. Tapos pag kumparahin mo ano mo, side by side mo. Hindi ako nagbibiro, pare. Ginawa ko na yan. Ginawa mo na? ko na. Yung diba? binigyan ng sample nung nakaraan. Ay, ginawa ko na. Pasok yung na. aking kalderita, sobrang sarap talaga. Di ba? Masarap na, masasarap pa. Mas nadagdagan. Kasi mayroon siyang taglay na Tagalog ko, no? May taglay siya na isang aromat na paglagay mo pala at naluto, malalanghap mo parang masarap ulit-ulitin talaga. Parang gusto mo nang magkanin, amoy pa lang. Ganon. Totoo yan. Tama. Kanin lang. Hindi, ito ako bilang endorser ng NOR, alam ko iniisip nyo dapat sabihin ko tong gantong bagay. Pero kasi ako, ang gusto ko lang talaga yung mga bagay na ginagamit ko na alam ko na makatutulong sa pagluluto natin lahat isi-share ko sa inyo. Pre, naalala nyo dati, alam ng mga original na inaanak ko to. Hindi pa ako parte ng NOR. Sinare ko na yung sikreto na ng chicken powder. Kasi pre, ayoko i-gatekeep yung mga ganyang bagay. Gusto ko sinishare yung mga ganyang bagay. At ito, sinishare ko na sa inyo. Hindi lang ako, pati si Chef Boy Logro. Oo naman. Diba? Ang lupit. Mula pa noon. Ito may kwento ko naman sa iyo. Sige. Anak, no? Nasa Oman ako, sa abroad. Gamit ko na yung chicken powder na yan ng NOR. NOR chicken powder. Oo. Hindi kasi talaga, yung mga ganyan sikreto, hindi talaga dapat, sinisikreto. Oo. Dapat yan sinishare. Kaya eto, sinishare ko sa inyo ngayon, i-try nyo itong bagong-bagong North Shore Lasap. Sorry, hindi pala siya bagong-bago kasi noon pa nag-e-exist sa market yan. At hindi na to kailangan testingin ng mga kusinero. Kasi kung ikaw ay dati ng kusinero, I'm sure nakita mo na yung roast tip sa pantry nyo at eto yun. Eto yung roast tip na yun, di ba? And dito si Chef Boy Logro para magpatunay na ibang klase talaga to. Makakatulong to sa lahat. Sa consistency ng lasa, consistency ng costing. Yun yung dalawang pinakamahalagang bagay. Mahalaga yun. Di ba? Kasi hindi to charity. Hindi, totoo yan. Negosyo. Business. Negosyo to. Negosyo. Ay, hindi ka naman pwedeng break even lang o
bumenta ng palugi. Kasi kapag break-even yan, tapos may empleyado ka nakabasag ng plato, lugi ka na agad. Lugi na. Diba? Hindi naman pwede yung gano'n. At saka, easy to store. Tama. Kung Hindi mo kailangan i-rep. pag binuksan mo, lagay mayroon kang yung Lagyan. garapon na Lagay mo medyo doon. nakasara. Yun na. Hindi mo kailangan i-rep. Hindi aagaw ng space sa rep kasi sobrang halaga ng space sa rep. Naman. Sobrang halaga yan. Naku, parang siguro parang kung ako lang, halimbawa may business ako, hindi pwedeng mawala ito sa tabi ko. Tama. Parang tama. bigas. Siyempre. Magsaing ka. Ito na. North Shore Lasap. North Shore Lasap. Yeah. Siyempre. Yan. Chef Boy, Yep. maraming salamat. Salamat din na anak at sa pangalawang pagkakataon na ako nag-enjoy at sisikat na naman ako. Yak! Grabe Kasama naman ko yung yun. sikat eh. Grabe naman yun. Chef, eto pinapangako ko sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano, hindi ko alam kung kailan, pero pupuntahan ka namin sa Wow! Pupuntahan ka namin. Promise yan. Oy! Kasi, matagal na to. Matagal ko na talagang Yes. gustong gawin. Sadyang busy lang talaga. Tama. Pero gusto ko. Tamang panahon, magandang panahon. Tama. Pag hindi na lumulutang. Magmula Manila to Bicol. Teka to lang. Wow. Yun yung sinasabi nila kanina eh. Kasi ikaw, ginawa mo yun. Oo Nagda-drive naman. ka Oo. mula Davao pa Maynila. Drive lang Roro. Drive Drive lang, tsaka Roro. oo. Sabi naman itong mga to, gawin natin. Tapos sa bawat probinsya daanan natin, food trip tayo. Oh, yun ang maganda dito. Kumita ka na, nag-enjoy ka pa. Ang tagal nun, pero masaya yun. Hindi parang convoy lang na Oo. bayan-bayan. Ika nga. Tama. Oh, Ninong Rai, visit sa lahat ng bayan. Ang saya nun. Lagay ng Kamsur, punta ka ng Legazpi, punta ka ng... Wow. Lahat. Lahat. Tapos ang Quezon. ang huling-huling pupuntahan, ang huling-huli is yung yung farm mo. Oh. Napakaganda nun. Walang pangako Wala mo nang pangako. Wala Hindi mo ko na. muna sure kung kailan yan. Pero gusto ko talaga. Gusto ko talaga. Magkikita tayo doon. It's an honor na makakarating ka doon. Siyempre By naman. all means, sagot ko na lahat. Yun! Sagot ko yung buko. Buko. Kamatis. Tanglad. Tubig, sagot ko na. Tubig mo lumalabas na sa lupa eh. So, dito, pinakita namin na kami ni Chef Boy ay team Sure Lasap. Diba? Kaya inaanyayahan namin lahat ng restaurateurs, Yes. lahat ng karinderya owners, lahat ng food business owners, o kahit nagluluto ka na sa bahay na itry nyo tong North Shore Lasap. Pare, Yes. kasi talagang makakatulong sa inyo to. Tama po yun. Yung mga ginagawa namin ni Ninong Rai, i-try ninyo dahil you never go wrong with North Shore Lasap. Siyempre. Talagang napakasarap. I promise you, 100% masarap talaga siya. Tama. At syempre, itry nyo din yung niluto ni Chef Boy Logro na legit Ang sarap, di ba? Ang sarap. Ang sarap. Simon, alam mo kung ano yung hindi nakuli ng camera kanina? Yung lumpia wrapper. Oo. Di ba malutong yung taas? Oo. Nung tumagal na, nag-alisan lahat eh. Nag-alisan, kinain ko pa. Yung nabasa, Oh, yung nabasa na na wrapper, hinigop niya yung sarsa. masarap Ang lang. sarap! Ang sarap! Alam mo, pag uwi ko, pag i-eksperimentohan ko pa tong technique na to, susubukan kong gumawa ng mas makapal. Oh, yes. Subukan ko. Hindi ko pa kasi Mga nagawa yan 10 eh. piraso. Siguro. Oo. Tingnan natin. Oh. Baka Tapos sandok na medyo ganyan. mas malalim. Oo. Oo, Yung tatry alam mo ko yung yan. pang Chinese O yung ladle na pang wok. pang wok. Iyon na gamitin mo. Sige, meron ako sa bahay Oh, nun. yan. Sige. So yun nga mga inaanak, para consistent ang inyong dishes, pasok sa bulsa, at para more customers, i-level up ang Lasap with Nor Sure Lasap. Chef Boy, baka Yeah. meron ka ipopromote? Meron ka bang concert? Meron ka bang album na lalabas? Wow. Wala naman at continuous na manonood. Ito, I would like to invite everyone to watch kay siya ito Ninong Rai, yung grabe. aming vlog. Dahil ito, minsan-minsan lang kami magkasamang muli. Pangalawa, siguro yung mga kabataan o yung gustong matuto, ito na yung pagkakataon na matututunan ninyo. Lalong-lalo na yung mga nagbi-business dyan. Yan. Ito na yung chance, pasok sa bulsa, ika nga, nabanggit ni Ninong Rai, affordable at ito na, wala nang isipin pang iba. Kaya Tama. think about business. Siyempre. Sure na sure ka ang Nor Sure Lasap. Ngayon, gusto ko lang din sabihin na hindi ito ang first time ni Chef Boy Logro dito. Kung gusto nyo pang panoorin to, hanapin nyo lang Ninong Rai Chef Boy Logro. Yes. Search nyo lang, lalabas agad yun. Yun na yun. Yan, lalabas agad yun. So, Makita mo yung kagwapuhan niya. at kagapuhan niya rin. Yan. Diba? So, Chef, maraming salamat. Salamat, Thank you. anak. Always a pleasure, Chef Boy. Pag magkasama tayo, Oo nga may eh. cameraman o wala. Oo. May cameraman o wala. Kaya maraming salamat sa'yo, Chef Boy. Yes. Hanggang sa ulitin, papangatlo pa tayo. Ay, wow. Papangatlo pa Oo, tayo. sa Davao.
Baka doon, oo, sa Davao. Ayan. Isama natin yung Nor, ma'am. Siyempre. And mga inaana, kung gusto nyo pang makaparoon ng mga ganitong video, ayan, click nyo lang dyan. Chef Boy. Okay, thank you. Salamat, maraming salamat. God bless us all. God bless. Yes, Chef yes. Boy, luto ka uli. Ang Sige sarap na. ng pagkain. Sige na, matulog ka na. Matutulog na ako dito. Oo. Pasara na lang ng pintuan pagkalabas nyo. Wow. Oo. Lakasan mo para kumalabog. Okay. Wow, sarap ng buhay. Alam mo, ang ganda dito. Hindi pa rin.